Itong kwento na inyong maririnig ay hango sa mga totoong pangyayari. Ibinahagi ito ng isa sa ating mga tagapakinig. Itago na lamang natin siya sa pangalang Carmen. Naganap ito noong taong 2004 sa isang bayan sa probinsya ng Bulacan. Pasado alas 7 na ng gabi nang matapos nang ayusin ni Carmen ang kwarto niya. Kalilipat niya lamang kasi ng bahay ng kanyang pinsan. Nagkataon kasing ang inuupahan nila noon ay malapit lang sa universidad. Napapasukan niya kaya malaki ang matitipid ni Carmen kung doon siya makikitira. Sa halip na mangupahan o araw-araw pa siyang bumabiyahe, wala naman daw problema yun sa pinsan niya dahil sila lang naman daw na mag-asawa ang nakatira doon. Dahil napapagod na sa pag-aayos ng mga gamit niya, kumalam na rin ang kanyang tiyan. Mabuti na lang may natitira pang kanin sa kaldero. May nakita rin siyang lata ng sardinas sa ref kaya naghain si Carmen para kumain. Nang sa isang igla pa, may umalingaw-ngaw na malakas na nakakikilabot na ungol. Madaling sinakop ng nakapanghihinang ginaw si Carmen. Nagtayuan pa nga ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Hindi kasi niya inaasahan na makararating ang malahalimaw na ungol sa lugar na yun. Tunog iyon ng isang baboy na humihiyaw na parabang labis ang pagkagutom. Sigurado din si Carmen nasa labas ng bahay ang gumagawa ng tunog na yun. Ang bilis ng tibok ng puso ni Carmen ng mga sandaling yun. Ang bilis kasi ng tibok ng puso ni Carmen ng mga sandaling yun. Hindi niya kasi maiwasang isipin na baka kung ano ang mabangis na nilalang ang nag-iingay na pwede siyang gawa ng masama gaya ng mga aswang. Ganun na ganun kasi ang mga napapanood niya sa telebisyon. Akala nga ni Carmen hindi na iyon titigil. Sa tagal ba naman ng umaatungal na yun, kaya laking ginhawa sa pakiramdam niya. Nang matapos ay tumahimik din ang kung anong nilalang na yun. Makalipas ang 30 minuto, maya-maya naman narinig ni Carmen na may tumatawag sa kanya na ate. Kaya dali-dali siyang napatakbo palabas. Ate Isabel, mabuti naman at nakauwi na kayo. Oo nga, Meng. Ang dami kasing inaasikaso sa opisina kanina. Nakakapagod. Oh, teka. Bakit parang namumutla ka? May nangyari ba? Opo. May kung anong klase ng hayop na umaatungal kanina. Grabe, sobra pong nakatatakot, ate. Ang lakas pa nga po ng tibok ng dibdib ko. Teka, sandali lang. Huminahon ka na muna. Sabihin mo nga, anong klaseng tunog ba ang narinig mo? Para pong baboy na nagugutom. Pero hindi po ako sigurado. Pero napakalakas po ng sigaw nun. Para nga pong nagwawala. Oh, yun lang naman pala eh. Wala yun. Alam mo kasi, Meng, dyan sa kapitbahay natin, nag-aalaga sila ng baboy. Nagugutom na siguro yun, kaya nagwawala. Totoo bang sinasabi mo, ate? Oo. Minsan nga may mga tira-tira kaming pagkain, dinadala namin sa kanila. Tuwang-tuwa pa nga si Aling Saling. Sa sinabi ng pinsan niya, nakahinga ng maluwag si Carmen. Akala niya talaga kung anong halimaw ang gumagawa ng tunog na yun. Pasensya ka na, ate. Ikaw talagang bata ka, oo. Siya nga pala. Dumating na ba ang Kuya Edgar mo? Hindi pa po. Siguro marami pa siyang tinatapos na trabaho. Kaya hindi pa siya makauwi. Kumain ka na ba? May tira pa ba tayong kanin? Kakain pa lang po sana ako, ate. Kaso nung narinig ko yung tunog, sobra akong natakot. Kaya hindi na po ako nakakain. Ikaw talaga, Meng. Para ka pa ring bata. Halika na't kumain na tayo. May binili akong ulam dyan sa labas. Pinagsaluan nilang magpinsan ang kare-kare at minudo na inuwi ng ate niya. Dahil pagod din sa trabaho, nagkusa na rin si Carmen na maghugas ng pinggan upang makapagpahinga na ito kaagad.
Pasado 9:00 na naman nang makauwi si Kuya Edgar niya. Sandali lang silang nagkamustahan ngunit ramdam niya napakabait din nito. Binigyan pa nga siya ng pera para may magamit daw siya sa pagpasok. Maswerte talaga si Carmen sa kanila. Wala nga siyang ibang iisipin kundi ang mag-aral na lamang. Buong araw siya sa eskwela at hapon na siyang nakakauwi. Ngunit nang sumapit ang 6:00 ng gabi, muli na namang nambulabog ang mga nakakikilabot na atungal galing sa kapitbahay. Hindi alam ni Carmen kung bakit, pero mas nakakakaba ang mga ungol nito ng gabi na yun na para bang tumitindi pa ang galit. Mabuti na lang, galing pala yun sa alagang baboy. Kung hindi na siguro alam ni Carmen ang kanyang gagawin. Naalala naman ni Carmen na may lumang kanin at ulam na nakalagay sa ref. Bago iyon masira, naisip niyang ibigay na lamang yun sa kapitbahay nila. Napakadilim sa daan ng mga oras na yun. Napakalamig pa ng siboy ng hangin at nanunuot pa hanggang sa mga buto ang ginaw. Habang palakas naman ng palakas ang mga atungal na nanggagaling sa katabi nilang bahay. Sa kabila ng paliwanag ng Ate Isabel niya, hindi pa rin maiwasang matakot ni Carmen. Nagdadalawang isip na nga siyang tumuloy para kasing masama ang kutob niya sa mga oras na yun hanggang sa tuluyan na nga siyang lamunin ng takot. Iba kasi talaga ang pakiramdam niya ng gabi na yun. Pero hindi pa rin natatapos doon ang problema niya sa baboy. Isang gabi nga ng Lunes, pinilit ni Carmen noon na mag-aral dahil may exam sila sa mata. Hirap talaga siyang maunawaan ang mga problema na ibinibigay sa kanila at dumagdag pa ang maingay na naman ng mga baboy na yun. Wala talagang pumasok sa utak ni Carmen. Kaya napagdesisyonan niya nga sadyain ang kanilang kapitbahay upang makipag-usap. Kung dati ay natatakot pa si Carmen sa galit na mga hiyaw ng baboy, noong mga oras na yun ay hindi na. Mas natatakot kasi siyang bumagsak sa subject niya. Tsaka kasi nakatakot-takot din ang mga sermon na aabuti niya sa mga magulang niya. Kaya hindi na nag-alinlangan pa si Carmen. Kumatok na ito sa gate, ngunit ng mga oras na yun, tila walang tao sa bahay. Masakit na nga ang kamay niya sa kakakatok, kaya naisipan ni Carmen na sumigaw na lamang. Ngunit napaus na lamang siya, wala pa ring humaharap sa kanya dahil parang wala naman siyang mapapala. Naisip niya na lamang na umalis, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, umugong na rin ang gate. Meron na ring nagbukas nito. Tumambad sa kanya ang isang babae na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Malaki ang mga mata nito. Medyo magulo ang buhok na parang hindi nagsusuklay. Sa kabila ng itsura nito, maayos naman itong manamit. Wala rin namang masamang amoy. Mukha rin itong mabait at nakangiti sa kanya. Magandang gabi po. Pasensya na sa istorbo. Ako nga po pala si Carmen. Kapitbahay po ninyo. Ako naman si Helen. Bagong lipat ka lang ba dito? Kasi ngayon lang kita nakita dito eh. Ay, oo. Nung isang araw lang po ako lumipat dito. Diyan ako nakatira sa katabi ninyong bahay. Magkaano-ano ba kayo ni Ate Isabel? Pinsan ko po siya. Magkapatid po ang nanay namin. Ganun ba? Ano palang pwede kong maitulong sa'yo? Nang sabihin ni Helen ang mga salitang yun, siya namang pag-atungal ng baboy. Mas malakas pa ang atungal na yun kesa kanina. Nanakit pa ang tenga ni Carmen. Halos hindi na nga sila magkarinigan ni Helen. Pasensya ka na. Maingay talaga kasi si Dodong pag gumagabi na. Dodong po? Yung alaga naming baboy. Dodong kasi ang pinangalan ng nanay ko sa kanya.
Yung nanay ko kasi, mahilig talaga siya sa mga hayop. Saka pa lamang naliwanagan si Carmen nang marinig niya ang paliwanag dito. Akala niya kasi tao ang may gawa ng mga nakahihindig na mga ungol na yun. Iyon nga po. Nakakatuwa naman. Pero yun din po talaga yung sasabihin ko. May test po kasi kami sa Miyerkules, kaya kailangan ko pong mag-aral. Medyo maingay kasi ang alaga ninyo eh. Kaya hindi talaga ako makakapag-concentrate. Baka po pwedeng pakainin nyo na si Dodong para ho tumahimik na. Kung pwede lang. Pasensya ka na, Carmen. Wala pa kasi ang nanay ko. Naubusan na kasi ng pagkain niyan si Dodong. Kaalis lang na nanay ko para kumuha. Pero wag kang mag-alala. Sa oras na dumating siya, agad-agad na naming pakakainin si Dodong. Ay, hindi. Ayos lang naman sa akin yun. Maraming salamat. Pasensya ka na talaga ha. Mabuti na lamang at mabait naman pala ang kapitbahay nila. Kahit na medyo nakakaabala ang alaga nila, na pag-uusapan rin naman. Matapos ang 20 minutos ay tumigil na rin sa pag-iyak ang baboy. Nabusog na yata si Dodong. Maayos naman ang lahat noong umpisa, pero nang sumunod na linggo, may mga nangyari pang lubhang nakapagtataka. Gabi ng Sabado, maghahapunan na kasi silang tatlo ng sabay-sabay dahil madalang mangyari ang bagay na yun. Pero kanina pa sa labas ang ate Isabel niya, kaya hindi pa sila makakain. Namumula na nga sa hiya si Carmen dahil kanina pa kumakalam ang kanyang sikmura. Kaya inutusan na siya ng kanyang Kuya Edgar na tawagin na ang pinsan niya. Madali niya namang nahanap ang ate Isabel niya. Sa gate niya ito nila natagpuan na mistulang may hinihintay. Ate Isabel, pinapatawag ka na po ni Kuya Edgar. Kumain na raw po tayo bago lumamig ang ulam. Si Puti kasi, wala pa. Kanina ko pa nga tinatawag pero wala pa rin. Kinakabahan na nga ako, Meng. Baka po pumunta lang sa kapitbahay ang pusa ninyo. Babalik din po yun. Ilang araw na kasi siyang nawawala. Kadalasan naman umuwi rin kaagad. Pero ngayon lang ito nangyari. Ganun po ba? Napakamot na lamang si Carmen sa ulo niya. Sadyang masakit kasi talaga ang tiyan niya, pero wala na yatang balak maghapunan ang kanyang pinsan. Mauna na kayong kumain. Tirhan nyo na lang ako. Kakain na lang ako mamaya pag dumating na si Puti. Napangiti si Carmen sa sinabi ng ate Isabel niya. Mabuti na lang talaga. Maalalahanin ang kanyang pinsan. Ngunit nang matapos silang kumain, siya namang pagkawala ng ate niya na parang bula. Hindi niya alam kung saan ito maaaring magpunta. Hindi man lang din ito nagpaalam. Hindi na nga ito naghapunan. Nakabalik naman ang pinsan niya. Ngunit matapos pa ang isang oras, idagdag mo pa ang hindi ma-drawing na muka. Nagmistula kasi itong tumakbo ng napakabilis dahil pawis na pawis at gano'n na lamang siya kung humingal. Ate Isabel, ano pong nangyari sa inyo? Bakit parang hinahabol kayo ng kung ano? Naku, Meng, may nakita ako doon sa kalsada. Nakatatakot. May parang halimaw. Kinikilabutan pa nga ako hanggang ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Carmen sa kanyang narinig. Unti-unti ring lumakas ang pintig ng puso niya. Kilala niya kasi ang ate Isabel niya at alam niyang hindi nito magagawang magbiro, lalo na ng ganung mga bagay. Malinaw rin ang takot at pagkabahala sa mukha nito ng mga oras na yun. Halos hindi na nga rin makapagsalita si Carmen sa pagkabigla. Paano po nangyari yun? Kasi nga, di ba? Hindi pa umuwi si Puti. Kaya hinanap ko na. Kaso, habang naglalakad ako doon sa kalye, sa may bakanting lote, tapos may bigla na lang sumulpot na malaking hayop. Hindi ko nga alam kung saan ang galing yun eh. Ano pong klaseng hayop, ate? Sigurado ka ba talaga nakita mo? Oo, Meng. Sigurado ako.
Malaki tapos maitim. Hindi ko alam kung anong hayop yon. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganoon kalaking nilalang. Hindi ako sigurado kung anong klaseng hayop yon. Pero kitang-kita ko, napakapula ng mga mata nun. Kaya sigurado ako, Meng. May salimaw ang nilalang na yun. Hindi kaya aswang nakita mo, ate? Ganun na ganun po kasi sa nabasa kong libro. Malaking hayop at mapula ang mata. Baka nga. Pero paano naman magkakaroon ng aswang dito sa lugar natin? Wala naman ang gubat o bundok na malapit dito. Hindi ko rin po alam. Pero ayos ka lang po ba, ate? Hindi ka ba sinaktan ng hayop na yun? Hindi naman. Maswerte talaga ako. Kasi nung nakita ko ng hayop, naglakad na rin yun palayo. Kaya nung makaalis na yung hayop, saka ko na lang binilisan ng takbo. Ay, grabe. Takot na takot talaga ako ng mga oras na yun, Meng. Huwag kang mag-alala, ate. Ligtas ka na. Hindi ka na nun masasaktan. Nang kumalma ang ate niya, agad din nila itong ipinaalam kay Kuya Edgar niya ang nangyari. Maging ito man, hindi makapaniwala sa mga ibinunyag ni Isabel. Sa huli, napagpasya nilang iulat ang mga nangyari sa barangay. Dahil wala namang gagawin, maaga nilang sinadyang mag-asawa ang barangay kinabukasan. Hindi na sumama si Carmen na hinihintay na lang silang makabalik na hindi naman nagtagal. Kumusta po? Ano pong sabi nila, Kapitan? Nung una, nagulat talaga sila. Akala ko nga hindi na maniniwala sa akin si Kapitan. Pero ang sabi naman niya sa akin, aalamin niya daw ang totoo. Kung totoo nga ba yung nakita ko, babalitaan na lang daw nila ako sakaling mangyari yon. Mabuti naman po kung gano'n. Pero habang hindi pa nila alam kung ano ba talaga yung hayop na yon, mabuti sigurong mag-ingat na rin tayo. Kung hindi naman kailangan, huwag ka na rin munang maglalabas sa gabi. Mahirap na. Baka makasalubong mo pa yun sa daan. Nang araw din yun, hindi sinasadya ni Carmen na makadaupang palad si Helen sa tindahan. Nagbabala ito hinggil sa nangyari sa ate niya. Napansin naman ni Carmen na kumunot ang noo nito na animoy hindi makapaniwala. Totoo ba yung sinasabi mo, Carmen? Oo, kagabi nga lang yun nangyari. Inireport na nga nila ate kanina sa barangay. Sabi naman daw nila, Kapitan, iimbestigahan daw nila. Hindi kaya pagod lang si Ate Isabel? Ang hirap naman kasing paniwalaan ng sinasabi niya. Paano naman magkakaroon ng malaking hayop dito sa lugar natin? Tapos pula pa ang mga mata. May ganun ba talaga? Atin-atin lang to Pero sa tingin ko kasi, aswang ang hayop na yun. Kaya pula ang mga mata nun. Parang namutla sa takot si Helen ng mga oras na yun. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan sa mga aswang? Hindi naman totoo yung mga aswang na yan. Sa tingin ko, nagkamali lang talaga nang nakita si Ate Isabel. Pero malakas talaga ang kutob ko na may masamang elementong hayop na yun. Kundi yun aswang, siguro mangkukulam. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Meng. Pati nga ako natatakot na rin sa mga sinasabi mo. Mabuti na yung sigurado. Wala namang mawawala kung mag-iingat tayo. Sabihin mo na rin yan sa nanay mo, Ay di ba nga kung minsan, gabi na siya umuuwi? Sige, tatandaan ko ang mga sinabi mo. Maraming salamat. Sa awa ng Diyos, wala namang masamang nangyari ng mga sumunod na araw. Kahit nga ang mga kapitbahay nilang naglalabas pa rin sa gabi, wala namang napansing kakaiba. May mga grupo pa nga ng mga kabataan na astig at siga na walang kinatatakutan. Panay pa rin ang lakwatsa sa gabi. Napaisip tuloy ang Ate Isabel niya na baka namamalikmata lang siya ng mga oras na yun, lalo na't nitong mga nakaraang araw, subsub ito sa trabaho. Sa pagdaan ng mga araw, hindi inaasahan ni Carmen na magiging malapit sila ni Helen. Pag wala kasi siyang pasok sa eskwela,
ay malimit niya itong makita at makausap dahil nga katabi lang nila ang bahay nito. Kapag may kanya-kanya naman silang lakad, huminto na pala sa pag-aaral si Helen kaya madalas nasa bahay lang nila ito. Mabait naman itong tao, hindi rin mahirap pakisamahan. Kahit madalas rin itong tahimik, hindi rin naman siya nababagot. Pero nang sumunod ng mga araw, unti-unti niyang napansin na parang may kakaiba sa kaibigan niya. Hapon ng Martes, walang magawa ng mga oras na yun si Carmen, kaya't pinunta niya ang bahay ni Helen. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing pumupunta siya sa bahay nila, laging nakasara ang gate. Kaya kailangan pa niyang sumigaw upang tawagin si Helen. Hindi naman nagtagal, lumabas na ito. Oh, Carmen, ikaw pala. May kailangan ka? May ginagawa ka ba? Yayayain sana kitang kumain sa labas. May alam kasi akong bagong bukas na kainan. Sabi nila masarap daw ang lugaw doon. Wala naman. San ba tong kainan na sinasabi mo? Malapit lang. Doon lang sa may highway. Malapit sa may grocery. Ano, sama ka sa akin? Sige ba, malapit lang naman pala. Matapos ang ilang minutong lakaran, nahanap din nila ang kainan. Patok na patok ang kainan ng mga araw na yun. Lahat kasi ng upuan at lamesa ay okupado na. Marami pa ngang mga nakapila sa labas. Ilang minuto pa ang hinintay nila bago sila makakuha ng pwesto at makapag-order. Ang in-order ni Carmen ay lugaw na may itlog at merong tokwa, samantalang lugaw na may bituka naman at atay ng baboy ang kay Helen. Nang kakain na sana sila, nagtaasan na lang ang mga kilay ni Carmen. Hindi niya kasi inaasahan. Napakalakas palang kumain ni Helen. Wala kasi sa itsura nito. Mahilig pala itong kumain dahil may kapayatan nga ang bago niyang kaibigan. Rinig na rinig pa nga ni Carmen kung paano nito higupin ang mainit-init pang lugaw. Kitang-kita niya rin na sarap si Helen sa mga bitukang baboy. Ang lalaki pa nga ng subo nito na hindi na yata hinunguya ang kinakain nito. Sa bilis din itong kumain, para bang hindi ito kumain ng ilang araw. Kinulang pa nga ang isang order kay Helen kaya humbirit pa ito sa tendera. Dahan-dahan lang, baka mahirinan ka. Agad namang napangiti si Helen sa tinura niya. Totoo nga ang sabi mo. Ang sarap nga ng luto nila. Ngayon lang ata ako nakatikim ng ganito kasarap. Sabi ko naman sa'yo eh. Pagka-uwi ni Carmen, nadat na niya na dumating na pala ang kanyang ate Isabel. Mabuti na lang nakapaglinis na siya ng bahay kanina bago sila lumabas. Oh, saan ka nang galing? Naglakwatsa yan. Saan pa ba naman yan pupunta? Hindi naman kuya, kumain lang kami sa labas ni Helen. Oh, yung anak ba ng kapitbahay natin? Alam ko hindi pa lalabas yung batang yon. Tsaka napakamahiyain. Mabuti naman at nagkasundo kayo. Opo, pag po kasi wala akong pasok, siya yung madalas kong nakakausap. Tapos pag may pupuntahan po siya, isinasama niya ako ate. Mabuti yan, mukha namang mabait ang batang yon. Oh, teka, saan pala kayo kumain? Doon po sa may highway, may bagong bukas po kasi ro na kainan. Kaya po pinuntahan namin kaagad. Oh, kumusta naman? Masarap ba? Opo, tsaka mura pa ate. Sarap na sarap pa nga si Helen sa lugaw. Lalo na sa halo ng bituka ng baboy. Ang laki pa nga ng mga subo niya. Ano ba naman yan? Para palang aswang yan si Helen. Natawa na lamang si Carmen sa sinabi ng kanyang pinsan. Bukod kasi sa napaka-imposible nung mangyari, alam din niyang nagbibiro lang din ang ate niya. Sigurado rin kasi si Carmen noon na malabo na maging aswang ang kaibigan niya. Ang alam niya kasi, sa mga aswang ay masusungit sila o di kaya'y masama ang mga ugali.
Ayaw na ayaw rin nilang makisalamuha ang mga ito sa mga tao. Hindi naman ganoon ang kaibigan niya. Idagdag mo pa na napakabait ni Helen para maging isang kampo ng kasamaan. Ilang araw pagkatapos noon, nagsimula ng gumulo ang buhay ni Carmen. Pasado 9:00 noon ng umaga, nang madaanan ni Carmen ang mga tambay sa isang iskinita. Malalaki ang mga katawan ng mga lalaking yun, pero sa halip na magbanat ng buto upang magkaroon ng pakinabang, pag-inom agad ang kanilang inaatupag. Kaya di na rin nagtaka si Carmen kung bakit marami sa mga kabarangay nila ang naiinis sa kanila. Dadaan lang din sana si Carmen nang walang ano-ano narinig niyang may pasipol-sipol. Desente nga ang suot niya ng mga oras na yun. T-shirt at short na abot pa sa tuhod niya, pero nakuha pa rin siyang bastusin ng mga loko-loko at tila hindi sila nakontento. Hello, Miss Beautiful. Where are you going on this lovely day? Tura ni Carding na pinuno ng lasengo, kaya't napuno ng tawanan ang maliit na iskinita. Wala talagang modo ang mga tao na yun. Alam niya nga madalas itong nasasangkot sa kung ano-ano pang gulo. Nagkunwari na lamang si Carmen na walang narinig, pero bago pa siya makalayo, may patutsyada na naman ang loko. Uy, ang sugit naman na Miss Beautiful. Dined mo lang tayo. Tawanan uli ng mga siraulo. Samantala, pinigil na lamang ni Carmen ang inis niya. Magsasayang lang din kasi siya ng oras at laway sa mga taong yun. Dali-dali na lang siyang naglakad papalayo, kahit ang mga lasenggo ay parang nabibilaukan na sa katatawa. Noong araw din yun, may mga nangyayari na hanggang ngayon ikinatatakot pa rin ni Carmen. May hinabol pa kasi siyang project noon, kaya't gabi na siyang nakauwi. Pasado 8:00 pa lang, pero wala nang katao-tao sa kalsada. Napakadilim ng dinadaanan niya, kaya kanina pa siya aligaga. Nang sa isang iglapa, may napansin siyang tao sa daan. Kumabog agad ang puso ni Carmen sa takot. Paano'y nakatayo ito at nakaharang sa gitna mismo ng kalye. Sa tindi ng pangangatawa noon, tsak na isa itong lalaki. May hawak pa nga itong bote sa isang kamay na tinutungga nito maya-maya. Hindi na nga nakaalis sa kinatatayuan niya si Carmen. Hindi kasi maganda ang kutob niya sa taong yun. Alam niya ring walang gagawing maganda ang isang taong lango sa alaga, ngunit wala namang ibang daan pa uwi sa bahay ng Ate Isabel niya. Sa kasamaang palad, madalang pang dadaan ang tricycle sa kalye na yun. Kaya walang nagawa si Carmen kundi ang pumermi roon at hintayin na lamang na makaalis ang tao na yun. Ngunit parang walang balak ang luko-luko na yun na gawin yun. Magkakalahating oras na nga siyang naghihintay roon. Hindi nga rin alam ni Carmen kung ano ba ang gagawin niya. Wala rin naman kasi siyang alam na ibang mapupuntahan kundi ang bumalik na lamang siya. Unti-unti na ngang naninikip ang dibdib ni Carmen, sabay ng unti-unti ring palakas ang kaba niya sa dibdib. Ayaw niya sanang isipin, pero hindi niya maiwasan. Sakali kasing kumilos ng masama ang taong yun, hindi man lang siya makapanlalaban. Nagpalingalinga na lamang sa kinatatayuan niya si Carmen. Nang may mapansin na naman siyang tao, halos mawalan siya ng lakas. Sa pagkakataong yun kasi, sa pinanggalingan niyang daan, naruroon na naman ang isang tao. Hindi lang yung nag-iisa, kundi 3 magkakapareho ang suot. May mga hawak itong yantok na pamalo. At nang mapagtanto ni Carmen kung sino ang mga taong yun, mistula siyang natanggalan ng bigat sa mga balikat niya. Mistulang nakalanghap din siya ng sariwang hangin, kaya nakaginhawa siya ng maluwag.
Dali-dali na ngang nilapitan ni Carmen ang mga lalaki na tanod sa barangay at ipinaalam ang siraulong nasa daan. Subalit nang ituturo niya na sana ang taong yun, tumakbo na pala ito patakas. Pagka-uwi niya ng bahay, agad namang ipinaalam ni Carmen sa ate niya ang nangyari. Heto, uminom ka muna ng tubig. Nakilala mo ba ang gagong yun, Meng? Taga rito ba sa atin? Hindi po eh. Medyo malayo po kasi siya. Tapos madilim din po sa kalye. Pero sigurado po ako na lalaki yun. Malaman ko lang talaga kung sinong taong yun. Sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa kulungan. Kaya pala ang tagal mong nakauwi. Nag-aalala na nga ako sa'yo eh. Wala akong kaalam-alam na gano'n na palang nangyayari sa'yo. Pasensya ka na ate kung pinag-alala ko kayo ni kuya. Mas mag-iingat na lang po ako sa susunod. Hindi mo yung kasalanan, Meng. Tsaka kahit na anong pag-iingat mo, kung talagang may balak na masama sa iyong gagong yon, hindi mo pa rin yun maiiwasan. Salamat po ate. Hindi mapigilan ni Carmen ang mapaluhan ng mga sandaling yun. Agad naman niyang niyakap ng maigpit ang ate niya upang iparamdam sa kanya na ayos na ang lahat. Gusto mo bang i-report natin ang nangyari sa barangay? Hindi na muna ako papasok bukas para masamahan kita. Hindi na ate. Ayos naman po ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Kinabukasan, agad namang pinunta ni Carmen si Helen. Balak niya kasing ikwento sa kaibigan niya ang mga nangyari para na rin makapag-ingat ito. Pero sa halip na si Helen, si Aling Saling ang nakita niyang lumabas ng gate nang tanungin din niya ang matanda kung nasaan ang kaibigan niya. Hindi raw nito alam. Dahil wala namang ibang gagawin si Carmen, hinanap niya na lamang ito. Mga 20 minutos din siyang naglakad-lakad bago niya nahanap si Helen. Nasa gate pala ito ng isang bahay habang nakatingkad at sumisilip sa loob. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito, pero kanya pa rin itong nilapitan. Dahil masyado ring nakatuon si Helen sa paningin nito, naisipan niyang gulatin si Helen. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi naman siya napansin ni Helen, kaya pataksil niya itong sinigawan. Ngunit hindi inaasahan ni Carmen ang magiging reaksyon ng kaibigan niya. Bigla na lang kasing nanlisik ang tingin nito. Naririyan pang salubong ang kilay ni Helen. Sa itsura din ito ng mga sandaling yun, para bang nagpipigil lang ito ng saktan siya. Mukhang labis niya itong naabala sa kung ano man ang ginagawa nito. Ano ba? Pasensya ka na Helen. Natakot ba kita? Ano ba sa tingin mo? Pasensya ka na talaga. Binibiro lang naman kita eh. Kung alam ko lang na madali ka palang magulat, hindi ko na lang sana itinuloy. Akala mo ba nakikipagbiron ako sa'yo? Yan kasi ang hirap sa'yo, Meng. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo. Huwag ka namang magalit. Pangako, hindi ko na talaga uulitin ang ginawa ko. Bahala ka nga dyan. Hindi na nasabi pa ni Carmen ang sadya niya dahil nagmamadali na si Helen na layasan siya. Hindi kasi yata maganda ang gising nito ng araw na yun. Kinabukasan naman, si Helen mismo ang pumunta sa bahay ng ate niya para kausapin siya. Pasensya ka na kahapon Alam kong may mga nasabi ako sa'yong hindi maganda. Hindi ko naman yung sinasadya. Wala yun. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya. Pasensya ka na kung medyo nakukulitan ka na sa akin. Naku, hindi. Masama lang talaga ang pakiramdam ko ng araw na yun. Kaya't gano'n na lang ang manasabi ko. Kung gano'n, bati na tayo? Ikaw, pinapatawad mo na ba ako? Oo naman. Kahit naman ako, minsan kapag wala rin ako sa mood, hindi ko rin maiwasan na mainis. Siya nga pala, ano nga palang ginagawa mo sa bahay na yun? Ano ba yung tinitingnan mo dun? Wala. Hinahanap ko lang kasi yung alaga naming pusa. Kung saan-saan kasi yung nagsususuot. Kaya tinitingnan ko lang kung nandoon ba. Alam mo, may alaga ring pusa si Ate Isabel.
Hanggang ngayon nga hindi pa rin bumabalik. Naligaw na yata. Ganun ba? Kawawa naman. Nakita mo na ba ang pusa ninyo? Hindi pa rin eh. Saan mo ba siya huling nakita? Tamang-tama, wala naman akong ginagawa. Tutulungan na lang kitang hanapin. Naku, hindi na. Babalik din siguro yun pag nagutom. Hindi pa doon natatapos ang mga kakatuwang bagay na napuna ni Carmen. Nung araw naman ng Lunes, pasado 6:00 ng umaga, nang sadyain niya si Helen na mga oras din yun, naabutan niya ang gate ng mga ito na nakabukas. Hindi naman yun madalas mangyari, kaya nagtataka siya. Balak niya sanang manghiram noon ng plancha dahil nasira ang gamit nila. Pero kahit anong tawag niya, wala ring lumalabas sa mag-ina. Matagal-tagal din siyang naghintay hanggang kinapalan na ni Carmen ang mukha niya. Baka malilate kasi siya kapag pumasok si Carmen sa loob. Ni hindi na sumagi sa isipan ni Carmen ang matutunghayan niya. Sa likod kasi ng bahay nila, nadatnan niya ang isang batang lalaki na nasa 7 o 8 taong gulang na nakapiit sa kulungan ng aso. Mahimbing itong natutulog ng mga oras na yun. Hindi niya alam kung paano nito nagagawa. Yamang nakahiga ito sa semento at wala man lang kahit anong sapin. Hindi rin alam ni Carmen kung bakit naruroon ang bata. Pero alam niyang mali ang ginagawa ni Aling Saling at Helen. Kaya agad niyang nilapitan ang kulungan upang alamin kung paano yun bubuksan. Nang walang ano-ano'y may narinig siyang nagsalita. Ano sa tingin mong ginagawa mo? At nang mapalingon siya ay tumambad sa kanya si Helen. Nakasalubong ang kilay nito at ang mga mata naman napakatapang. Ang bilis nga ng tibok ng puso ni Carmen. Kung makamamatay lamang ang mga tingin, parang babawian na siya nito ng buhay. Noong huli niyang nakita, ganun din kasungit ang itsura ng kaibigan niya. Ganun na lamang ang galit nito sa kanya. Hindi na nga alam ni Carmen kung paano siya magpapaliwanag. Sabi ko, anong ginagawa mo? Etong bata kasi, anong ginagawa niya dyan? Bakit niyo siya ikinulong? Hindi mo na kailangan malaman. Pasensya ka na. Pero bakit ganyan ang ginagawa niyo sa kanya? May kasalanan ba siya o kung ano? Carmen, umalis ka na. Sabihin mo muna sa akin, bakit ganito ang ginagawa? Carmen, pakiusap. Huwag mo nang hintayin na magalit pa ako sa'yo. Umalis ka na, pwede ba? Sandali lang, Helen. Hindi tama ang ginagawa niyo sa bata. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Umalis ka na! Wala na ngang nagawa si Carmen, kundi sundin ang gusto ni Helen. Pero hindi talaga maalis sa isipan niya ang kaawa-awang bata. Kaya kinagabihan, muli niyang sinadya ang bahay nila. Muli na naman siyang hinarap ni Helen. Oh, ikaw na naman? Ano pa bang kailangan mo? Alam mo kung bakit ako naparito, Helen. Gusto kong malaman kung sinong batang yon at bakit ganun ang trato niyo sa kanya. Kapatid ko siya, okay? Kaya wala kang pakialam sa kung ano man ang gagawin namin sa kanya. Tsaka bakit ka ba nangingialam? Kung totoo nga ang kapatid mong batang yon, bakit ganun na lang ang ginagawa niyo sa kanya? Bakit niyo siya ikinukulong? Tapos nakahiga lang siya sa semento. Napakalamig naman ng semento. Paano na lang kung magkasakit siya? Alam namin ang ginagawa namin, Carmen. Kung wala ka ng ibang sasabihin pa, maaari ka nang umalis. Hindi. Mali ang ginagawa niyo eh. Pero bago pa matapos ni Carmen ang sasabihin niya, pinagsara na siya ni Helen ng gate. Sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin mapalagay si Carmen. Gusto niyang makita ang bata upang masiguradong ayos lang ito. Dahil tsak na hindi naman siya papapasukin ni Helen, naisip na lamang ni Carmen na umakyat sa pader. May kataasan ang pader sa likod ng bahay nila Helen, pero dahan-dahan niyang nagawa iyon para umakyat. Hanggang sa magawa niya ng matanaw ang likod ng bahay nila Helen. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang kulungan ng aso, subalit nanlaki ang mga mata niya sa natunghayan niya ng mga oras na yun. Sa halip kasi na bata,
Isang baboy na mabalahibo at maitim ang nasa loob ng kulungan. Kasing laki iyon ng asong kalye. Yun marahil ang alaga nila Helen. Ngunit ang hindi maintindihan, karne ang kinakain ng baboy. Sarap na sarap pa nga ang baboy hanggang doon ay narinig niya ang panguya nito. Nang walang ano-ano'y napatingin sa kanya ang baboy. Ganun na lamang ang pagkasindak na naramdaman ni Carmen. Halos hindi nga siya makahinga. Paano'y kulay dugo ang mga mata ng baboy na animoy napupuno ng matinding pagkasuklam. Halos mabingi nga si Carmen sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nakaramdam din siya ng ubod ng sama, kaya dali-dali siyang bumaba ng pader. Tila wala nga siyang lakas ng loob na makababa, samantalang sobrang sikip ng kanyang dibdib. Nang mga sumunod na araw, hindi na rin maalis sa isip ni Carmen ang nakita niya ng gabi yun. Mistula siyang binangungot ng gising. Kinilabutan pa nga siya nang maalala niya ang nakahihindik at malademonyong itsura ng baboy. Malakas rin ang kutob ni Carmen na may kung anong lihim ang itinatago ng pamilyang yun. Yung binabalak niyang alamin. Una, nilapitan ni Carmen ang ate Isabel niya upang magtanong. Ate Isabel, matagal na po ba rito sa lugar ninyo ang pamilya ni Helen? Mas nauna kami rito kaysa sa kanila. Siguro may 10 buwan na rin silang naninirahan dito. May iba po ba kayong nalalaman sa kanila? Gaya ng kung saan lugar ba sila nanggaling? Ba't mo naman natanong, Meng? Wala lang ate. Gusto ko lang silang kilalanin pa ng mas mabuti. Alam mo kasi, may pagka-misteryoso talaga ang pamilyang yan. Tahimik lang sila madalas at saka wala silang hilig na makipaghalubilo. Ang alam ko, galing sila sa Iloilo. Tapos marami ring anak yung matanda, pero madalang lang silang pumupunta rito. May anak pa po yung matanda na 7 o 8 taong gulang? Oo, meron. Pero hindi yun madalas na naglalalabas. Ang sabi ni Aling Saling, sakitin daw ang anak niya, kaya lagi lang nasa loob ng bahay. Ganun po ba? Noon ba may napapansin kayong parang kakaiba sa kanila? O sa mga ginagawa nila? Wala naman. Teka sandali. Meron yata. Naalala ko noon. Madalas daw na pagala-gala sa gabi yung si Aling Saling. Nang mga panahon na yun, naghihinala na talaga si Carmen at unti-unti niya na itong napapatunayan ng mga sumunod na araw. Naririyan ang napansin niyang lumabas ng bahay si Helen isang umaga, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito. Hindi niya alam kung saan pupunta si Helen ng mga oras na yun, ngunit para itong aligaga. Malimit kasi itong tumigil upang tumingin-tingin sa paligid dito. Animoy may gagawin itong bawal. Hindi naman nagtagal na pagtanto ni Carmen kung saan patungo si Helen. Doon din sa bahay na nadata niya ito na may sumisilip. At gaya ng araw na yun, sumilip na naman ang kaibigan niya sa loob ng bahay. Nang mga panahon na yun, may kutob na si Carmen. Nakasinungalingan lang ang sinabi nito sa kanya nang may hinahanap itong pusa. Kaya nang makita niyang umalis si Helen, siya naman ang lumapit at sa nakita roon ni Carmen, lubha siyang nabigla. Doon kasi sa bahay na yon, may babae palang buntis. Kitang-kita nga ni Carmen kung paano nito himasin ang malaki at bilog nitong tiyan. Lingid kay Carmen kung ano ang kailangan ng kaibigan niya sa buntis. Pero hindi maganda ang kutob niya. Ang hindi alam ni Carmen, masasagot din pala ang lahat ng mga tanong niya. Isang gabi, bumili siya noon ng sabon sa tindahan malapit sa kanila. Nang mapansin niyang lumabas si Helen, naisip ni Carmen na baka puntahan na naman ng kaibigan niya ang buntis. Kaya gaya ng ginawa niya nung nakaraan, naisipan niya uli itong sundan. Napakabilis maglakad ni Helen ng mga oras na yun. Animoy, hindi na makapaghintay. Ngunit hindi pala sa bahay na yun pupunta ang kaibigan niya, kundi
malapit sa kanilang bakanting lote. Nang lumiko si Helen papasok sa lote, nawala ito sa paningin niya kaya dali-dali siyang humabol upang malaman sana kung ano ang balak nito sa lugar na yun. Ngunit papalapit na si Carmen nang sakupin ng kilabot ang buo niyang katawan. Bigla na lang kasing nag-iyakan ang mga kambing na parang may labi silang kinatatakutan. Alam ni Carmen na malabong magkataon na napunta roon ang kaibigan niya at ang pag-iyak naman ng mga pinapastol doon na kambing. Subalit tila tinubuan ng ugat ang mga paa niya kaya hindi siya makakilos. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib kaya parang wala rin siyang lakas ng loob para alamin kung ano ang nangyayari. Dahil sa takot, naghanap na lang si Carmen na mapagtataguan doon at naghintay. Inabot pa yata ng kulang-kulang 15 minuto bago niya ito nakitang umalis. Nagmamadali si Helen at panay ang lingon at nang masigurado niyang wala na nga si Helen, sa kanya pinuntahan ang bakanting lote. Nanlamig ang buong katawan ni Carmen ng mga sandaling yun nang madat na niya. Lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para nga siyang tumatakbo ng malayo sa naramdaman niyang pagod. Nadatan niya kasi na isa sa mga alagang kambing ang nakahandusay sa damuhan. Masagwa ang hilig ng liig nito na animoy na bali at may malaking sugat din sa katawan na para bang may bumaon na kung anong matulis na bagay. Iba na rin ang kulay ng kambing na nakita niya. Maputla na para bang naubusan na ng dugo. Ayaw sanang maniwala ni Carmen pero nandoon ang ebidensya sa harapan niya. Si Helen nga ang tiyak na may gawa noon. Isa-isa namang nagbalik sa isip ni Carmen ang mga nangyari noon. Kaya pala, sarap na sarap ang kaibigan niya sa bituka. Kaya pala, pinagmamasdan nito ang isang buntis na nilalang na kabarangay nila. Kaya pala kakaiba ang madalas nitong ikinikilos. Naruroon ang patunay na bagamat parang hindi pa rin makapaniwala si Carmen. Hindi niya talaga kasi inakala na ang mabait pala nilang kapitbahay ay isang aswang. Hindi nga alam ni Carmen kung ano ba talaga ang gagawin niya ng mga sandaling yun. Lalo na nang makarinig siya ng galit na sigaw. Diyan ka lang, halimaw ka! Huwag kang kikilos sa masama! Kinilabutan si Carmen ng mga sandaling yun. Akala kasi niya bumalik pa roon si Helen. Ngunit nang mapalingon si Carmen, agad siyang nasilaw sa dalawang malaking flashlight na nakatutok sa kanya. May dalawang lalaki siyang nakita. Bukod sa mga flashlight, may hawak din silang mga itak. Hindi niya alam pero para bang nakahanda silang gamitin ang itak para sa kanya. Nakilala niya ang mga taong yun. Sila Mang Doming yun at ang kanyang apo na si Makmak. Sila ang may-ari ng kambing. Ikaw ba yan, Carmen? Hayop ka! Ikaw pala itong tarantadong sumasalbay sa mga alaga ko! Nagkakamali po kayo, Mang Doming. Hindi po akong pumapatay sa alaga ninyo. Anong hindi? Huling-huli ka na nga sa akto, tapos itatanggi mo pa? Walang hiya ka, Carmen! Ikaw pala may gawa nun! Mang Doming, pakiusap po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa ang sinasabi ninyo. Tumigil ka! Ano palagay mo sa amin, tanga? Hindi mo kami mauto! Mabuti pa, sumuko ka na lang para hindi ka masaktan! Mang Doming, parang awa nyo na. Makinig naman kayo sa akin. Magpapaliwanag po ako. Huwag mo na hintayin, mainis pa ako sa'yo, Carmen. Sinasabi ko sa'yo, baka may magawa pa akong pagsisisihan mo sa uli! Dahil sa hawak nilang mga itaka, hindi na nakipagmatigasan pa si Carmen. Kusa na siyang sumama sa kanila. Pero hinawakan pa siya ng mga ito nang madiin sa magkabilang braso. Halos kalad ka rin pa nga siya ng matanda. Nang makarating na sila sa barangay, nagkaroon naman siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Maniwala po kayo sa akin, Mang Doming. Nang makarating ako ron, napansin ko na lang napatay na ang alaga ninyo. At ano ginagawa mo sa bakanting lote na ganong oras, Aber? Ano po kasi,
Napadaan lang po ako. Tapos narinig ko yung umiiyak yung mga kambing. Kaya pinuntahan ko. Yun po ang totoong nangyari. Maya-maya pa'y nakarating na rin sa barangay ang ate Isabel niya at ang kuya Edgar nila na labis na nag-aalala. Napayakap nga ang pinsan niya nang makita siya. Ayos ka lang ba, Meng? Anong nangyari sa'yo? Mabutit narito ka na, Isabel. Alam mo ba kung anong ginawa niyang pinsan mo? Abay, siya pala itong gagang pumapatay sa mga alaga ko. Sinain pa nga ang dugo ng alaga ko eh. May sahali mo yung pinsan mo. Mang Domeng, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan ng pinsan ko. At bakit hindi? Abay, marami na yung pinatay na alaga ko. Kung hindi ba naman yung gago? Totoo ba ang sinasabi ni Mang Domeng? Hindi ho, Ate Isabel. Maniwala ka sa akin. Anong hindi? Huling-huli ka namin. Ikaw lang yung nandoon ng mga oras na yon. Kaya ikaw lang ang maaaring pumatay sa alaga namin. Lahat na iginawa ni Carmen upang linisin ang kanyang pangalan. Maliban na lang ang ituro ang kaibigan niya. Kaya sa huli, siya pa rin ang inakala nilang may kasalanan. Mabuti na lang, pumayag ng makipag-areglo ang matanda. Pagka-uwi na nila ng bahay, napansin agad ni Carmen ang lungkot ng pagkabigo ng ate at ng kuya niya. Maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga akong ginagawang masama. Hindi ko po magagawang ibinibintang ni Mang Domeng. Naniniwala naman kami sa iyo, Meng. Pero papaano mo naman maipapaliwanag ang mga ebidensya? Tsaka ano ba kasing ginagawa mo ron? Ang sabi mo sa akin, bibili ka lang ng sabon. Tapos malalaman ko na lang na ipapabarangay ka na pala. Hindi na nagawa pang sumagot ni Meng. Alam niya kasing ikapapahamak yun ni Helen kapag sinabi niya ang totoo. Kahit alam niyang yun ang dapat niyang gawin para hindi niya maaatim na ipagkanulo ang kaibigan niya. Dahil magkapit-bahay lamang sila, hindi maiwasan na magkita sila ni Helen. Ngunit hindi na siya nito pinapansin na parabang alam ni Helen na alam niya ang ginagawa nito. Mabilis namang kumalat sa lugar nila ang nangyari. Nang minsan nga'y bumili si Carmen sa tindahan, hindi niya sinasadyang marinig ang matandang tsismosa na pinag-uusapan siya. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig niya sa kanila. Isa raw siyang halimaw at natatakot daw sila sa kanya. Pati nga ang mga bata sa kanila, sinasabihan siya na aswang. Minsay binabato pa siya. Tiniis ni Carmen ang lahat ng yun, alang-alang kay Helen. Sa dami ng iniisip ni Carmen, dumating pa si Carding. Isang araw kasi, papunta lang si Carmen sa tindahan para bumili nang bigla siya nitong sinunggaban sa braso. Sa gulat niya, pinagsusuntok niya ang lasenggo. Pero iniinda lamang ito na parabang baliwala lang ito sa kanya. Ba't mo naman ako iniiwasan, babe? Galit ka ba sa akin? Bitiwan mo ako, Carding, ha? Kung hindi, sisigaw ako. At sino naman sa tingin mo ang tutulong sa'yo? Eh di ba nga, aswang ka? Salot na nga ang turi sa'yo ng mga kabarangay natin. Gusto na nga nilang umalis ka na dito sa lugar natin. Bitiwan mo, sabi ako eh. Eh total naman at aswang ka. Baka naman pwedeng aswangin mo ako. Sige na. Nakuha pang ilapit ng lasenggo ang mukha nito sa kanya. Halos masukatuloy si Carmen sa amoy imbornal nitong hininga. Mukhang wala na talagang balak ang lasenggo na bitiwan siya. Nagbubumiglas na nga si Carmen pero madiin pa rin ang pagkakahawak nito sa braso niya. Dahil sa matinding inis, buong lakas na tinadyakan ni Carmen ang maselang bahagi ng katawan ni Carding. Saka pa lang siya nito binitiwan. Nakayuko rin ang lasenggo na parabang nakakain ng di maganda. Sinamantala ni Carmen ang pagkakataon na yun upang tumakas. Pero bago siya makalayo, may sinabi na si Carding na nagpatayo ng kanyang balahibo. Carmen, huwag ka na magpakipot. Sa akin pa rin ang bagsak mo. Tandaan mo yan. Agad na umuwi ng bahay si Carmen.
Pero dahil nasa trabaho pa ang pinsan niya, kaya gabi pa bago niya ito nasabi sa ate niya. Hayop talaga yung karding na yan. Wala na talaga yung ginawang tama. Dapat sa mga katulad niya, ikinukulong. Ito naman kasi mga taga-barangay eh. Hinahayaan lang ang gagong yon. Palibhasa may kapit kay kapitan. Pasensya ka na ate. Simula nang mapunta ako rito sa inyo, puro sakit sa ulo na lang ang dinala ko. Mabuti pa siguro, umalis na lang ako. Total, ayaw na rin po akong makita ng mga tao rito. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo, Meng? Opo, ate. Tatapusin ko na lang po itong SEM namin. Tapos uuwi na lang po ako sa probinsya natin. Kung yan ang gusto mo. Sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin siya magawang kumustahin ni Helen. Marami pa sana siya gustong malaman at marinig mismo sa kaibigan niya, pero wala na yata itong balak na harapin siya. Hanggang sumapit na ang gabi ng Biyernes, may ibinalita kasi ang ate Isabel niya na labis na nagpakaba sa kanyang dibdib. Totoo ba yung sinasabi mo, ate? Oo. Nakita ko mismo yung babaeng pinatay. Tadtad pa nga yun ang sugat sa katawan na para bang inatake ng mabangis na halimaw. Nanlamig din ang buong katawan ni Carmen sa narinig niya. Iisa lang kasi ang alam niyang maaaring gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ang masama pa, ikaw itong pinagbibintangan ng mga tao. Kung ano-ano pa ngang naririnig ko na sinasabi nila sa iyo. Kaya kung pwede lang, huwag ka na munang lalabas ng bahay. Baka ano pang magawa nila sa iyo. Sa kabila ng tingin sa kanya ng mga tao, mas naging problema pa ni Carmen ang nangyari sa biktima. Lubos din ang pagsisisi niya ng mga oras na yun kung di niya kasi itinago o prenotektahan ang tunay na pagkatao ni Helen. Baka hindi na yun nangyari. Hindi niya kasi akalain na magagawa ni Helen na manakit ng tao. Hindi na ito ang kaibigan niya, kundi isa na talagang ganap na demonyo. Sinunod na lamang din ni Carmen ang payo ng ate niya. Mabuti na lang din, marami siyang inasikaso noon, kaya mas madalas siyang nasa eskwela. Hanggang sumapit ang isang umaga ng linggo, hindi alam ni Carmen kung saan siya hahanap ng lakas ng loob. Pero nang makita niya si Helen, walang alinlangan niya itong niyaya at mag-usap. Pumayag naman ang dati niyang kaibigan sa gusto niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Helen. Ba't mo nagawa yun? Pasensya ka na, Carmen. Hindi ko ginusto na ikaw tong mapahamak. Kung kaya ko nga lang ibalik ang oras, ginawa ko na. Hindi yan ang gusto kong marinig, Helen. Sabihin mo na sa akin kung bakit mo nagawa yun. Magsalita ka! Hindi ko na kasi napipigilan ang sarili ko. Sobra kasi akong nauuhaw sa dugo. Kaya nagawa ko yun. Halos takasan ng lakas si Carmen sa sinabi nito. Nagtayuan pa nga ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Napaisip rin si Carmen na tumakas. Hindi niya kasi alam kung ano ang pwedeng gawin nito sa kanya. Kaya ba pinatay mong babae? Ano? Hindi. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Oo, inaamin ko. Pinatay ko nga ang kambing. Pero hindi ko magagawang manakit ng tao. Sinungaling! Ang akala mo siguro maluloko mo ko. Nakita ko kung paano mo pagmasdan ng kabarangay nating buntis. Balak mo rin bang gawan siya ng masama? Pati na ang anak niya. Gaya ng ginawa mo dun sa babaeng tadtad ng sugat. Alam kong ganun kayo mga kampo ng kasamaan. Hindi, Carmen. Hindi ko magagawa yun. Wala akong kinalaman sa babaeng namatay. Oo, napadaan nga ako kay Lamelay. Pero wala akong balak na galawin siya at ang anak niya. Parang awa mo na, Carmen. Maniwala ka naman sa akin. Bakit naman kita paniniwalaan? Maniwala ka. Hindi kami katulad ng ibang aswang. Hayop lang ang kinakain namin at hindi tao. Gusto sanang maniwala ni Carmen sa kaibigan niya, pero may mga tao nang namatay. Wala ring ibang pwedeng gumawa ng nakakikilabot na krimen, kundi ito lang. Dahil wala yatang balak umamin ni Helen, nagmamadali na siyang umalis. Carmen, sandali lang!. Huminto pa rin si Carmen. Nung mga sandaling yun kasi, nagmamadali na siyang umalis. Carmen, sandali lang! Huminto pa rin si Carmen. Nung mga sandaling yun kasi, nagmamadali na siyang umalis. Carmen, sandali lang! Huminto pa rin si Carmen. Nung mga sandaling yun kasi,
ay sinusubukan niya rin bigyan ng pagkakataon si Helen upang akuin ang kasalanan nito, upang itama ang mga nagawa nitong pagkakamali. Sa kabila kasi namang nangyari, naniniwala pa rin si Carmen na may kabutihan pa rin sa puso nito. Alam ko naman na hindi pa tayo ganun katagal na magkakilala. Pero sa maikling panahon na yun, naging masaya ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan na katulad mo. Hindi ko naramdaman sa iba ang paggaling at pag-unawa na binigay mo sa akin, Carmen. Hindi ako perpektong tao, pero tinanggap mo pa rin ako ng buong buo. Napakabait mo sa akin, kaya hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Maniwala ka, Carmen. Wala akong gagawin na bagay na alam kong labis mong ikagagalit sa akin. Hindi maalala ni Carmen kung ano ang pumasok sa isip niya ng mga panahon na yun. Nahikayat kasi siya ni Helen na sumama sa bahay nila. Kung nagkataon, mali pala kasi ang pinaniniwalaan niya. Tsak na wala siyang kalaban-laban sa kanila. Nandoon kasi ang nanay ni Helen. Hindi rin nakakulong ang kapatid nito ng mga oras na yun. Kaya ba ikinukulong niyo ang kapatid mo dahil aswang din siya? Oo, tama ka. Siya yung baboy na maingay tuwing sasapit ang gabi. Hindi pa kasi makontrol ng kapatid ko ang taglay niyang sumpa. Kaya ganun na lang siya kung magwala sa tuwing nagbabagong anyo siya. Ikinulong namin siya bilang proteksyon sa kanya at para wala rin siyang masaktan na ibang tao. Unti-unting luminaw kay Carmen ang lahat. Pero hindi niya pa rin maiwasan kabahan. Ang lakas pa nga ng kabog ng kanyang dibdib. Yung mga hayop na nawawala, kayo ba lahat ang may gawa nun? Pinatay niyo rin ba sila at kinain? Nakakahiya mga aminin. Pero totoo ang mga sinabi mo. Kung di kasi namin gagawin yun, ay tsak na kami naman ang mamamatay sa gutom. Pero mali pa rin ang ginagawa ninyo. Humihingi talaga kami ng dispensa sa nagawa namin. Lalo na sa'yo, Carmen. Dahil sa ginawa ko, ikaw pa itong napahamak. Pinagsisisihan ko talaga yung nangyari. Hindi sapat na pagsisihan mo lang. Dapat lang napagbayanan ninyo mga ginawa ninyong kasalanan. Pero Carmen, sigurado ako na pag nalaman nila ang aswang kami, baka kung anong gawin nila sa amin. Lalo na sa nanay ko at kay Dodong. Ganun ang nangyari sa amin sa probinsya, Carmen. Napagbintangan lang naman kami, pero pinatay pa rin nila ang tatay ko. Nakita mo rin naman ang ginawa nila sa'yo, hindi ba? Nauunawaan naman kita, Helen. Pero kailangan nyo pa rin gawin ang tama. Baka pwedeng bigyan mo muna kami ng konting panahon para makapag-isip-isip. Pakiusap, parang awa mo na. Hindi pa rin natiis ni Carmen ang kaibigan niya at pinagbigyan nito ang gusto. Umaasa lang din si Carmen na gagawin itong magpakabuti sa lahat. Hanggang sa dumating na lang ang gabi ng Sabado. Hindi malilimutan ni Carmen ang gabing yun. Napansin yata ni Ate Isabel niya na marami siyang iniisip. Kaya inaya siya nitong kumain sa labas. Pero habang kumakain sila, saka naman nakatanggap ng tawag ang ate niya. Sino po yung tumawag? Ay, yung boss ko. Kulang daw kasi kami ng tao ngayon sa opisina. Kaya pinapapasok niya ako para tumulong. Ganyan po ba? Sige na ate, pumasok ka na. Uuwi na lang ako mamaya. Tatawagan ko na lang ang Kuya Edgar mo para sunduin ka niya. Hindi na po kailangan. Alam ko naman po na pagod si Kuya sa trabaho. Kaya ko naman po ang sarili ko. Sigurado ka ba talaga, Meng? Paano kung may makasalubong ka na namang siraulo sa daan? Huwag niyo na po akong alalahanin. Mag-iingat po ako. At nang masigurado ng ate niya na ayos lang talaga si Carmen, nagmamadali na itong umalis. Nang matapos ng kumain si Carmen, dumiretso na siyang umuwi. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalye, bigla siyang kinutuban ng masama. Para bang may mangyayaring hindi maganda anumang oras. Agad-agad niyang napapalingon sa paligid niya si Carmen at napansin nang kung may sinong sumusunod sa kanya. Ganun na lamang ang paggabog ng puso ni Carmen ng mga oras na yun.
Malakas kasi talaga ang pakiramdam niya na walang mabuting gagawin ang mga taong yun. Binilisan na lamang ni Carmen ang lakad niya. Pero kasabay niyang narinig ang mabibilis na yabag ng mga paa at nang mapalingon siya, halos tumalon ang puso niya sa gulat. Tumatakbo na kasi ang taong yun at mistulang hinahabol siya. May takip pa ang mukha ng taong yun kaya't sigurado si Carmen na masama talaga ang balak nito sa kanya. Parang nanghihina nga ang mga tuhod ni Carmen pero sinubukan niya pa rin tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Bagaman naabutan pa rin siya ng taong yun, hinablot pa nga ang kanyang buhok. Sobrang higpit ang pagkakahawak nito sa buhok niya na para bang gusto nitong bunutin. Wala na ngang nagawa si Carmen kundi ang mapasigaw habang kinakaladkad siya nito papunta sa mas madilim na bahagi ng kalye. Hindi ba? Sinabi ko naman sa'yong akid ka lang. Kinilabutan si Carmen sa narinig niya. Boses iyon ni Carding. Maluha-luha nga si Carmen sa labis na takot at pangamba nang mapalingon din siya sa taong yun. Naruruong nakatitig sa kanya ang malalaki at nanlilisik nitong mga mata. Sobrang nakatatakot ang matang yun. Animoy, isang demonyo ang nagmamay-ari. Pakiusap ka, Ding. Huwag mong gawin ito. Nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Bakit ka naman umiiyak, babe? Sayang naman ang ganda mo. Pakiusap ka, Ding. Pakawalan mo na lang ako. Pangako, wala akong pagsasabihan na kahit na kanino. Hindi na naituloy pa ni Carmen ang sasabihin niya. At napadaing na nga lang dahil sa sobrang kirot. Bunsod ng paghila ni Carding sa buhok niya. Wala akong pakialam. Kahit magsumbong ka pa. Sundin mo na lang kasi ang gusto ko, babe. Para hindi ka na masaktan. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo, Carmen. Pakiipot pa kunwari. Pumayag ka na kasi. Sigurado naman akong magugustuhan mong gagawin natin. Walang iya ka, Carding. Hayop ka! Demonyo! Walang ano-ano'y hinampas siya nito ng malakas at napasubsob siya sa semento. Lalo ka lang masasaktan sa ginagawa mo, Carmen. Ano ka ba? Pagbigyan mo na lang kasi ako. Kahit alam ni Carmen, nahalang talaga ang bitukan ng taong yun, hindi pa rin siya huminto sa pagmamakaawa. Sa kabila noon, tila walang naririnig si Carding na tinanggal ang takip nito sa mukha at ang suot nitong pantaas. Kinuha naman ni Carmen ang pagkakataon para tumakas pero agad siyang nahuli ni Carding. Hinawakan siya sa tiyan. Saka siya nito hinantak pabalik sa semento. Nagawa pang tumayo uli ni Carmen pero nakatikim na siya ng dagok sa sikmura kaya muli siyang natumba. Hindi na rin siya nakagalaw dahil sa kirota. Halos mawala na ng pag-asa si Carmen ng mga oras na yun. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na mangyayari. Bigla kasing may dumamba kay Carding. Bumagsak ito sa semento. Isang malaki, mabalahibo at maitim na baboy. Naglakihan pa nga ang pangil ng halimaw. Habang ang mga mata naman nito ay kulay dugo. Sobrang nakakikilabot talaga ang itsura ng hayop na yun na mistulang isinumpa. Pinaibabawan din ng halimaw si Carding habang kagat-kagat nito sa bisig. Hindi nga alam ni Carmen kung ano ba ang mas malakas, ang mga kabog ng kanyang dibdib o ang sigaw ni Carding. Sa kabila ng mga daing ni Carding, hindi pa rin matigil ang halimaw na animoy gustong putulin ang bisig nito. Sa takot ni Carmen, hindi na siya nakagalaw sa pwesto niya. Natauhan na lamang siya nang lumakas ang mga hiyaw ni Carding. Kung hindi pa siya aalis, baka siya ang mapagbuntunan ng halimaw. Kaya pilit na nilalabanan ni Carmen ang matinding takot sa dibdib niya. Unti-unti niya ring itinayo ang nangangatog niyang mga tuhod at sinikap na itakbo. Habang tumatakas nga si Carmen,
Siya pa rin pag-iyak ni Carding na para bang unti-unti na siyang pinapatay ng halimaw. Husto na yun na dahilan upang bilisan ni Carmen ang mga hakbang niya. Hindi niya rin maatim na lumingon pabalik. Ngunit bunsod ng takot, madaling bumigat ang dibdib ni Carmen. Kaya kahit hindi pa siya masyadong nakalalayo, napilitan na siyang huminto. Pinagpapawisan na rin siya ng matindi. Ganun lang din ang paninikip ng kanyang dibdib. Parang mauubusan na siya ng hangin. Halos takasan ng si Carmen ng lakas niya ng mga sandaling yun. Lalo pa nang marinig niyang umaalingaw-ngaw ang isang nakahihindik na ungol. Dali-dali siyang napalingon pabalik at natanaw na tumatakbo ang malaking baboy pasugod sa kanya. Gustuin man ni Carmen na tumakbo, wala na rin siyang kakayang gawin iyon. Hindi niya na rin kasi kinayang tumayo. Napaupo na lamang siya sa malamig na semento. Samantalang unti-unti naman siyang nilapitan ng malahalimaw na nilalang. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit sa akin! Sigaw niya, ngunit hindi pa rin natinag ang baboy. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo nito mula sa kanya. Kaya't kitang-kita niya na ang mapupula nitong mga mata at ang bunganga nito na pula rin ang kulay. Pakiusap, huwag mo akong sasaktan. Napapikit na lamang sa takot si Carmen. Ang akala niya ay katapusan niya na ng mga oras na yun. Ngunit nang may marinig siyang pamilyar na boses, para bang nabuhayan siya ng loob. Huwag kang mag-alala, Carmen. Hindi kita sasaktan. At nang nakahanap ng tapang si Carmen upang dumilata, tumambad sa kanya ang kaibigan niya na malungkot ang tingin. Helen, ikaw ba talaga iyan? Ako nga. Ako yung halimaw. Si Carding, anong nangyari sa kanya? Pinatay mo ba siya? Kung pwede nga lang, ginawa ko na. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa'yo. Pero alam ko kasi magagalit ka sa akin pag ginawa ko yun. Kaya kahit labag sa loob ko, hinayaan ko lang siyang makatakas. Maraming salamat at iniligtas mo ko. Kinabukasan, maagang gumising si Carmen. Dumiretso sa bahay ni Helen. Napagdesisyonan kasi nila na umalis na lang ng araw na yun. Naabutan niya pa ang pamilya nila bago sila umalis sa kalsada. Aalis na ba talaga kayo? Kailangan, Carmen. Ito na ang pinakamabuti naming pwedeng gawin para matahimik na kayo rito. Ito nga pala, Carmen. Iaabot ko sa iyo ang sulat ko. Ikaw nang bahala dito May tiwala naman ako sa iyo. Nakasaad dyan sa papel na yan ang pag-ako ko sa nangyari kay Carding. Pati na rin sa mga namatay na alagang hayop dito sa atin. Ibigay mo na lang yan kila Kapitan. Para hindi ka na pagmalumpitan ng mga tao. Salamat, Helen. Paano na kayo ngayon? Saan na kayo pupunta? Maghahanap na lang kami ng ibang matitirahan. Yung tahimik at malayo sa gulo na dala ng syudad. Magkikita pa ba tayo ulit? Sana. Hindi namang masama ang umasa, hindi ba? Mag-iingat ka palagi, Helen. Kayo ng pamilya mo. Ikaw rin, Carmen. Siya nga pala, Carmen. Maraming salamat pala sa lahat. Masaya ako at nakilala kita. Hindi kita makakalimutan. Nakangiti sa kanya si Helen, pero sa likod ng mga ngiting yun ay may nakatagong lungkot. Yun na ang huling beses na nakita ni Carmen ang mga ngiting yun. Dahil sa sulat, tuluyan namang nalinis ang pangalan ni Carmen. Ilang araw din pagkatapos umalis ni na Helen, lumutang naman na si Carding pala ang salari ng pagkamatay ng babae. Sa pagkakataong yun, hindi na ito nakaligtas sa batas. Samantalang si Carmen naman, umuwi na ng probinsya nila upang doon ituloy ang kanyang pag-aaral. Doon na rin siya nagtapos at bumuo ng sariling pamilya niya.
Pero hanggang ngayon, palagi niya pa rin naaalala si Helen. Umaasa rin si Carmen na masaya, ligtas at malayo sa mapanghusga ang taong kanyang naging matalik na kaibigan.